Magandang araw. Ako po pala si Chacha Mercado Galman. At ngayon, ang ating pag-uusapan na ay ang isang mahalagang konsepto ng dynamic Philippinism. Sa panahon ngayon, mabilis ang pagbabago ng mundo dahil sa teknolohiya, globalisasyon at social media. Iba na ang paraan ng pamumuhay natin kumpara noon sa ngayon. Dahil dito, mahalagang tanungin, ano nga bang ibig sabihin ng pagiging Pilipino sa makabagong panahon? Ang dynamic Philippinism ay tumutukoy sa idea na pagiging Pilipino ay hindi nakapirme. Ito ay patuloy na nagbabago, umaangkop at sumasabay sa takbo ng panahon. Pero kahit nagbabago ang paraan ng pamumuhay, nananatili pa rin ang ating identidad bilang Pilipino. Sa video na ito, tatalakayin natin kung ano ang dynamic Philippinism, mga halimbawa nito sa totoong buhay at kung bakit ito mahalaga sa atin bilang Pilipino. Ayun nga. Para mas maintindihan natin himayin natin ang konsepto ng dynamic Philippinism. Ang salitang dynamic ay nangangahulugang laging nagbabago o hindi static. Samantalang ang Philippinism ay tumutukoy sa pagiging Pilipino ng ating kultura, paniniwala at pagpapahalaga. Kapag pinagsama ang dynamic Philippinism, ito ay nagpapakita na ang kultura ng Pilipino ay hindi nakakulong sa nakaraan. Hindi ibig sabihin nito ay makakalimutan na natin ang tradisyon. Sa halip, pinapaunlad natin ito. Halimbawa noon, ang pakikipagkapwa ay kadalasang harapan o pagbisita sa bahay, pakikipag-usap ng personal. Ngayon, kahit online na ang komunikasyon, nananatili pa rin ang pagkikipagkapwa sa pamamagitan ng chat, video calls, at social media interaction or kahit anong platform. Ibig sabihin, nagbabago ang paraan pero hindi nawawala ang diwa. Ito ang nagpapakita ng pagiging Pilipino ay flexible, kaya kaya nitong makasabay sa pagbabago ng hindi nawawala ang kanyang pagkakalinlam. Mga halimbawa, makikita natin ang dynamic Philippinism sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Una, sa mga overseas Filipino workers or OFW, kahit nasa ibang bansa sila, nagdala nila ang pagiging masipag, matiyaga at mapagmahal sa pamilya. Nag-a-adjust sila sa bagong kultura pero hindi nila nakakalimutan ang kanilang pinagmulan. Ikalawa, ang paggamit ng social media. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging aktibo online. Ito ay nagsishare ng memes, tumutulong sa fundraising at nagbibigay ng suporta sa isa't isa. Sa ganitong paraan, makikita natin na ang konsepto ng bayanihan ay hindi nawawala, nagbabago lang ang anyo nito. Ikatlo, sa kabataan ngayon, maraming kabataan ang nahilig sa international trends, kagaya ng musika, fashion at lifestyle. Pero kahit ganito, makikita pa rin ang respeto sa magulang, pagmamahal sa pamilya, at pagpapahalaga sa edukasyon. Ibig sabihin, kahit modern na ang impluensya, nananatili ang core values sa pagiging Pilipino. Isa pang halimbawa ay ang paggamit ng wikang Taglish. Pinaghalo ang Tagalog at Ingles bilang paraan ng mas epektibong komunikasyon. Bagamat nagbago ang paraan ng pagsasalita, ito ay patunay na ang kultura natin ay nag-a-adjust para sa mas maging relevant sa kasalukuyan. Kahalagahan. Ngayon, bakit nga ba mahalaga ang dynamic Philippinism? Mahalaga ito dahil tinutulungan tayo nitong maunawaan na ang pagbabago ay hindi kaaway ng kultura. Sa halip, ang pagbabago ay bahagi ng paglago. Kung hindi tayo mag-a-adjust, maaaring maiwan tayo sa pag-unlad ng mundo. Pero kung mag-a-adjust naman tayo ng walang pagpapahalaga sa ating identidad, maaaring mawala ang ating pagkakalinlan bilang isang Pilipino. Kaya mahalaga ang balanse. Ang dynamic Philippinism ang nagsisilbing gabay upang mapanatili natin ang ating kultura habang tayo ay umuunlad. Sa ganitong paraan, magiging mas matatag tayo bilang individual at bilang isang bansa. Ang aking personal reflection, bilang isang teenager or Pilipino, masasabi ko na ang dynamic Philippinism ay bahagi ng aking pang-araw-araw na buhay.
Gumagamit ako ng teknolohiya at nakikisabay sa modern trends at nakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao online. Pero sa kabila nito, pinapahalagahan ko pa rin ang aking pamilya, respeto sa iba at ang aking pagiging Pilipino. Dito ko napagtanto na hindi kailangan mamili sa pagitan ng pagiging modern at pagiging tradisyonal. Pwede pala silang pagsabayin at doon ko nakita ang pagiging Pilipino ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Ito ay patuloy na nagbubuhay sa kasalukuyan. Konklusyon. Sa kabuuan ng Dynamic Filipinism, ang pagpapakita ng pagiging isang Pilipino ay hindi kailanman nawawala. Ito ay nagbabago, umaangkop at patuloy na lumalago. Habang tayo ay nahaharap sa modernong mundo, mahalagang dalhin natin ang ating kultura at identidad saan man tayo mapunta. Dahil sa huli, ang pagiging Pilipino ay hindi lang kung saan tayo nanggaling, kundi kung paano natin pinapakita ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ako si Charles Joshua Galman at ito ang aking talakayin tungkol sa Dynamic Filipinism. Maraming salamat sa pakikinig.